Coach, paano mag-encode dito ni Digital Tycoons Worldwide? Ang una natin gagawin para makapag-encode dito ni Digital Tycoons Worldwide ay mag-cash in muna. Okay, mag-cash in muna tayo dito ni Digital Tycoons Worldwide. Okay? So, i-aware ko kayo na lahat ng ating mga transaction dito ni Digital Tycoons Worldwide magmumula dito sa DTP natin. Okay, so ito na yung mahalaga na nag-attend kayo dito kasi dito nyo malalaman na ganito yung proseso ng pag-cash in, di ba? So, once na mag-encode na kayo, so meaning, nag-send na si client sa GCash, di ba? Nag-send na si client sa GCash. Hindi pa yan ipaprocess pa yan, di ba? Ipaprocess pa yan sa atin, di ba? So, i-cash in nyo yan. So, para makita nyo yung cash in, andun lang yan sa gilid. May makita kayong portion doon na cash in. So, once na nag-click nyo yung cash in, ito na yung itsura na makikita nyo. So, nag-click nyo sa cash in, enter nyo yung amount. Okay, once na i-click nyo yung cash in, ito na din yung mag-pop up. Okay, so enter nyo yung amount, tapos yung reference number. Ante yun kasi yan yung iti-trace ng ating general manager na nagtugma ba sa kanilang na-receive o natanggap sa kanilang mga bank, GCash, Paymaya o sa GoTime nila. Okay? So, itutugma yan ng ating general manager. Okay? So, may nadagdag lang dito na portion na name of client. Okay? Hindi ko lang nasali. Okay? Hindi ko lang nasali. So, importante din na lagyan na din ng name of client niyo. So, for example, Kenny Rosel, di ba? Kenny Rosel yung client niyo, ilagay niyo diyan. Okay? Ilagay niyo yan yung name ng client nyo after ng reference number. Kasi yan yung pagbabasihan ni General Manager. So, once na nalagyan nyo na ng amount, reference number, tsaka yung client's name, select mode of payment lang kayo. Kung si client mag-send sa through GCash, i-click nyo lang yung GCash. Okay? So, if ever na hindi pa nakapag-send si client, pwede nyo po itong i-screenshot. Tapos, i-send nyo sa client nyo para ma-scan na lang yung QR, tapos meron namang number dito. Okay, meron naman number. Pero, yun nga, dapat active tayo sa mga GC natin kasi nag-update din yun si General Manager natin na saan tayo magsisend ng mga payment. Okay, kasi minsan napupuno yung GCash nila, napupuno din yung Paymaya nila. May mga option na binibigay si General Manager. Select lang kayo ng GCash tapos yung screenshot niya, i-upload nyo dito. Okay, i-upload nyo yung screenshot niya dito sa choose file. Minsan kasi, na-experience ko ito, minsan hindi na-upload. Sino ba nakatry dito na hindi na-upload? Diba? So, ang ginagawa ko dyan, kasi minsan hindi tinitanggap ng ating system na, ano ba yun, yung JPEG o ganon, diba? So, ang ginagawa ko, yung My Day, diba? Hindi ko siya ipopost sa My Day, yung magpo-post pa lang. Ilagay ko yung screenshot ng payment nila. If ever nang to na hindi tatanggapin, hindi mag-proceed. Kasi minsan hindi nagpo-proceed. Once na minsan lang nag-proceed, pwede nitong gawin yung screenshot tapos i-My Day nyo. Pero huwag nyo i-post sa My Day. Once na i-My Day nyo yan, tapos i-screenshot nyo, tapos i-upload nyo dito ulit. Tatanggapin na yan. Okay, tatanggapin mo. Ang malaga lang is hindi ma-blur yung reference number. Kasi yan yung babasihan ni General Manager. Okay? So, i-upload nyo yun, yung screenshot ng payment nila, kung saan silang nagsisend. Okay? So, click nyo lang yung cash in. Okay? So, once na enter nyo yung amount, reference number, client's name, tapos na-upload nyo yung screenshot ng payment. So, i-cash in nyo lang yan agad. Okay? So, once na mag-cash in na yan, automatic mag-notify yan. Okay? Dito sa ibabaw, yung may bell. Kikita kung na pinaprocess na. Okay? So, minsan, hintay lang kayo ng mga ilang minutes, tapos pwede nyo yung i-chat yung endorser nyo na nag-cash in kayo, di ba? Kasi para mas mapabilis gusto nyo mapabilis yung transaction nyo, pwede nyo i-chat yung endorser nyo, yung coach nyo na nag-cash in kayo. Tapos si coach naman, yung endorser nyo, mag-i-inform na ni General Manager na
may nag-cash in, di ba? Para mas mapabilis yung transaction nyo. Okay? So, once na na-approve na yan o once na napag-check ni General Manager, tugma lahat ng mga details, i-approve niya yan. So, once na na-approve niya yan, check na lang yung notification. Once na na-approve. Kasi, once na na-approve na yan, punta naman kayo dito sa purchase package. Okay? Andun lang din yan sa left side ng yung DTP. Once na na-approve na yung cash in nyo, automatic, andito yan sa e-wallet. Okay, e-wallet yan, makikita nyo kung magkano yung pinag-cash in nyo. Okay, so kung 1 account, 6,990, dito nyo yan makikita sa e-wallet. Kasi hindi ka makabili ng package o hindi ka makapag-purchase ng package kung hindi mo yan na-cash in. So dapat mahalaga talaga na i-cash in muna bago ka bibili ng package, okay? So once na nakita mo na andun na sa e-wallet, type ka lang ng 1 kung isang package, tapos amount, tapos purchase. Okay? So, after na ma-purchase yan, automatic, punta naman kayo sa package codes. Andun lang din yan sa gilid, doon sa left side ng DTP nyo. Okay? Sa ibaba ng purchase package. Okay? So, sa package code, dyan nyo makikita lahat ng mga codes nyo dyan. So, once na nabili, na tapos na kayo sa purchase package codes naman kayo kasi para ma-encode na yung bagong client niyo. Okay, para ma-encode na yung bagong client niyo. So, okay, so dito niyo makikita yung code. Okay, dito niyo makikita yung code dito sa package codes. Okay? So, ito yung example ng code natin. So, once na nakita niyo, available na yung code diyan, i-copy niyo lang. Okay, may portion dito na copy. Tapos i-copy niyo yan, punta kayo sa Team Genealogy. Andun lang din yan sa gilid, doon sa left side ng inyong DTP. Okay, sa left side ng inyong DTP. Okay, so maghanap kayo kung saan nyo ilalagay yung bagong client ninyo. Yung siguradong kikita kayo ng 2.5. Yan yung, doon yung code, yung kikita kayo ng 2.5, di ba? Kung na hindi pa kayo decided kung saan nyo ilalagay, pwede kayo magtanong sa inyong coach kung saan saan ba to ideal na ilalagay ko, di ba? Magpa-advise kayo sa ating coach, okay, sa inyong mga coaches o sa mga endorser kung saan ipalalagay, di ba? Kasi sila yung may alam na ano yung strategy, di ba? Ito na yung maging itsura. Okay, so how to encode? I-paste nyo lang yung code na galing doon sa package codes. Okay? Doon, i-paste nyo dito. Okay, so lagay kayo ng username, full name ng iyong client, tapos email address ng iyong client, password, okay, so millionaires yung sa akin na password kasi uniform lahat, okay, millionaires kasi magiging milyonaryo tayo dito na Digital Tycoons Worldwide, di ba? Confirm password, mobile number, okay, dapat ma-fill up nyo to kasi once na may portion dito na hindi na-fill up, hindi yan magpuproceed talaga. Okay, dapat i-fill up niya. Simple lang talaga yung pag-i-encode dito. Walang kuskus balungos, di ba? Hindi ka pahihirapan. Diba? Hindi ka pahihirapan. Select package ka lang, i-click mo lang yan, tapos may button dyan na diamond package. Okay, i-click nyo lang yan. Okay? Tapos lagyan nyo din ng address. Okay, lagyan nyo din ng address. Okay? Tapos, diyan mo makikita yung sino yung upline tsaka yung sino yung sponsor. Okay, mahalaga din ito kasi yun nga, kung sino yung gustong kikita ng 1,000, diyan nyo i-check nyo yung sponsor. Kasi kapag hindi yan yung iba yung nakikita mo sa sponsor, hindi yan sa'yo, siya yung kikita ng 1,000. So kung if ever na sa akin yan, si Dom Lauren yan, sponsor, meaning ako yung kikita ng 1,000 once na ma-encode na yan. Yung upline, yan yung paglalagyan nyo. Okay? So, kanino yan under? Okay? Kanino yan under? Pero yung sponsor, siya yung kikita ng direct referral na 1,000. So, i-check nyo yung kung sino yung nakalagay doon sa sponsor talaga. Kasi kung hindi yan sa inyo yung pangalan, i-refresh nyo. Baka kasi ma-encode na yan, nag-click na kayo sa submit, tapos naghahanap kayo ng 1,000, tapos pag trace ng ating back-end, hindi pala sa'yo yung
naka-sponsor, di ba? So, sayang naman yung effort nyo na makakuha ng client tapos nandun sa iba napunta yung 1,000. So, sayang naman. So, i-check talaga. Before kayo mag-click ng submit, i-review nyo lahat. Okay, i-review nyo lahat. Baka mali yung spelling ng password, di ba? Baka mali yung spelling ng password. So, mahalaga din yan. Kasi kung hindi yan tugma, tapos once na nalalagin yung client ninyo na bagong sali, magka-problema. Diba? Magka-problema yan. So, hindi talaga yan malagin once na may mali dito sa password tsaka yung sa account. Okay, yung username. Okay? So once na kumpleto na lahat, na-check nyo na lahat, tapos insakto na yung sponsor, i-click nyo lang yung submit. Okay, i-click nyo lang yung submit para once na maklik nyo yung submit, automatic kikita ka ng 1,000 dyan. Okay, kikita ka na ng 1,000 dyan.